Kapag baha, minsan wala tayong choice, kundi lumusong. Pero dahil sa iniwan sa ating libro nitong si Ginoong Aguda, o ayan, Ready 101. Pwede pala siyang makontak pagkakailangan ng mga seminar sa corporate, sa mga eskwelahan, sa mga ospital, ayan, para tayo po'y handa. Pero alam nyo ba na hindi lang yung pagkabasa sa ulan ang dapat nating ikabahala sa panahon ng napakatinding mga bagyo. May mga sakit at impeksyon na pwedeng makuha sa maruming baha. Madalas natin nakikita, di ba? Lumalangoy na halos sa mga bata, nag-e-enjoy. Ang mga babae, nag-i-Instagram pa na nakaganyan, di ba? Habang nakalusong sa baha. Hindi nila alam kung paano protektahan ang kanilang kalusugan. Pero ngayon, malalaman na ninyo kung paano sa alagang Ate Kuring. Pang-isa't kalahating buwan na ulan. Yan ang bumuhos sa Luzon sa loob ng 9 na araw dulot ng magkakasunod na bagyo at habagat. Kasabay nito, malawakang baha ang puminsala sa maraming Pilipino. Pero hindi lang putik at sirang gamit ang iniiwan ng baha. Maaari rin itong mag-iwan ng bakterya, virus at iba pang mikrobyo na banta sa ating kalusugan. Kailangan tandaan ng mga tao na ang tubig baha ay parating madumi. So kung meron mang isang pinakamalaking panganib na meron tayo kapag lumulusong sa tubig baha, ito ay ang sakit ng leptospirosis. So ang leptospirosis kasi isa siyang zoonotic na disease, so meaning galing siya sa mga hayop. Partikular, galing siya sa ihi ng mga daga. At dahil hindi maiiwasan ang baha, no choice ang ilan nating kapatid na suungin ang mapaminsalang tubig baha sa kabila ng banta nito. Aside sa leptospirosis, andyan yung diarrheal diseases. So ito yung parati kang dumi ng dumi, nalusaw ang pagdudumi. So apart doon, pwede rin magkaroon ng acute gastroenteritis. So maliban sa pagdudumi, andun yung pagsusuka. Pangatlo, andyan yung mga skin infection. So, yung possibility na magkaroon ng mga sugat-sugat sa katawan andoon, lalo na sa mga pasyenteng merong ongoing na sugat, tapos tululusong ka sa baha, andun yung tinatawag namin na superimposed bacterial infection o magkakaroon ng nakapatong na panibagong mikrobyo, kaya pwedeng mas lalong maging malala yung sugat nila. So, yung sintomas kasi, depende siya sa sakit. So, kadalasan kapag ang pinag-uusapan natin is yung bacterial infection like leptospirosis, ang incubation period niya, kadalasan yan mula 2 araw hanggang 30 araw. So sa ibang sakit like yung mga diarrheal na mga sakit, kadalasan pwede siyang mangyari oras after mong makakain or makainom ng kontaminadong mga tubig or pagkain, or pwede ring araw after mong makakain or makainom ng mga kontaminadong pagkain. At kahit patuluyan ng humupa ang baha, hindi pa rin tapos ang panganib. So kapag tayo ay lumusong sa baha, number 1, kailangan siyang linisin ng malinis na tubig at sabon. Ngayon, ang isa sa kailangan din matyagan kapag may mga sugat ang isang tao at na-expose, matyagan niyo siya kung ito ay may panibagong pamamaga or kunwari magkaroon ulit ng nana, kasi kailangan natin mag-gauge, baka mamaya nagkakaroon na naman ng panibagong infection doon sa area na yon. At yung pinakahuli na dapat gawin ng lahat ng individual na lumulusong sa baha ay ang paggamit ng prophylaxis. Ito yung mga gamot na binibigay namin kahit wala pa yung sakit, para lang maiwasan namin yung pagkakaroon ng sintomas o sakit. Masaklap mang aminin, parte na ng buhay ng ilan sa atin ang baha. Huwag hayaang lumala na parang tubig baha ang sintomas na inyong mararamdaman. Tandaan, mas madaling umiwas kaysa tuluyang malubog sa sakuna na dulot ng baha.